Good morning. Good morning. It's coffee time with God. Amen. Our gospel reflection for today, the lost sheep, from Luke 15, verses 3 to 7. Let us pray. June 27th, 2025. Solemnity of the Most Sacred Heart of Jesus. Sorry Hindi ko nalagay yung Holy Spirit. Tayo na lang kumanta. Tayo na lang kumanta. Ba tayo? Oo, kantahin na lang. Tutan, hindi naman maririnig eh. Para lang yung reaction natin, yung mukha nakaganon tayo eh. Come, Holy Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Oh, let your sweet healing power touch me and make me whole. A reading from Luke 15, verse 3 to 7, the lost sheep. Jesus addressed this parable to the Pharisees and scribes. What man among you, having 100 sheep and losing one of them, would not leave the 99 in the desert and go after the lost one until he finds it? And when he finds it, he sets it on his shoulders with great joy. And upon his arrival home, he calls together his friends and neighbors and says to them, "Rejoice with me, because I have found my lost sheep." I tell you, in just the same way, there will be more in heaven over one sinner who repents than 191 righteous people who have no need of repentance. The word of the Lord. Praise to you, Lord Lord Jesus Jesus Christ. Christ. Okay. Ako ang ano ko dito is yung wala akong wala yung word dito. Pero ito yung role ni God o ni Jesus sa atin, yung pagiging shepherd. Pwede ba yun? Yan yung nakipig. Yun na mo yun. Sige, so ang nakita ko dito yung how God becomes a shepherd to us. No? Kasi yung lost sheep eh. So ganun yung gagawin ni God sa atin pag tayo nawala o naligaw. So parang hindi niya talaga tayo pababayaan. Kasi yun talaga ang role ng shepherd. Yun. So yun yung ano ko. Yun yung aking Parang yung recap. buong ano na ito is about the character of the shepherd. Yes. Na wala siyang pinababayaan na mawala. Amen. Okay. Ako yung rejoice. Rejoice. Ang kwan dito kasi, yung type ng rejoicing is not based on the number. Yan ang napansin ko, no? Kasi kahit 100 yung kanyang inaalagaan, pero yung isang nawala, hinanap niya at nung makita, nag-rejoice siya. Yun yung
Tapos sabi rin, hindi lang siya, marami pa sa langit ang nagre-rejoice. Yung mga sinner, kahit isa lang yan, there is more joy in heaven. Okay? Amen. Okay, so yung rejoice, pag sinabing rejoice, masaya. Wala namang rejoice na malungkot. Mm. Pero normally kasi, pag sinabing rejoice, parang laging plentiful. Di ba? Mm. So dito sa pick up mo nga na it is not about numbers. So it is quality Yes. more than quantity. Yeah. Yan, so yan yon. Anyway, so message sa atin is yung love and care ni God sa atin, sa araw-araw na buhay natin kasi si God kasi shepherd kasi siya, 'di ba? Shepherd natin, yun yung kanyang pinoportray dito. Yun yung pinakita niya sa verse na to na he is our shepherd. Tayo yung sheep. Ang sheep po kasi, alam niyo, ang ugali ng sheep, bulag po yan eh. Mahina ang mata. Kaya talagang, di ba po nakita niyo, pagka nandun sila sa pasture, sunod-sunod sila, sumusunod sila. Ang sinusunod nila yung sipol ng shepherd. Kaya pag ang isang sheep nawala, ay mahirap po makabalik yun pag hindi mo hahanapin. Kasi hindi po niya kayang makabalik. Dahil bulag po talaga siya. So siguro baka nahulog yun, yung nawala, naglalakad nahulog. Kasi hindi sila pwedeng gumala talaga or naiwan, ganyan. So parang ang message nga tayo yon. Yung ugali ng sheep, bulag talaga tayo. Kasi sa dami ng mga tukso dito sa mundo, o sa binigay ni God na will natin, nabubulag tayo. No, ang nasusunod natin yung tukso o yung gusto natin. Kaya si God, pinili niya yung shepherd kasi kinoconsider niya tayo na bulag. Kasi yun na nga dahil nga doon sa sinabi ko mga tukso, kaya hindi niya talaga tayo pinapabayaan. At saka ang isa pang maganda dito na hindi natin pwedeng sabihin kay God na "Ay, ako lang naman mag-isa, hindi naman ako papansinin ni God." Hindi ganon. Kaya nga sabi niya dito, kahit isa, iniwan niya yung iba. Dahil kaya naman nila no? Kaya pupuntahan niya tayo. So wag po tayong mahiya kay God pag meron tayong mga problema, may kasalanan tayo. Hingi lang tayo sa Kanya ng tulong, maririnig niya tayo. Like a lost sheep, no? God sees us like a lost sheep. Yeah. Amen. So yung message na nakuha mo para sa atin, yung mga sheep na lahat yung mga sheep parang may kahinaan. Ganun din tayo. That is why lahat ay ating iniimbitahan. Kaya tayo ay inclusive. No? So, nakatingin na naman ako sa kapihan, yung ating ginagawa. Inclusive. Lahat ay hinahanap natin. Pero, na ano rin yun parang yung mga sheep na yan, nagkalat, we try to gather them. Ngayon, when we gather this sheep, we are not really looking for yung mga mababait na, no? But it is open, especially, ang design ng ating kapihan is that we welcome those who are heavily burdened, yung mga naliligaw, those who are lost. Kaya nga, pagka dumating sila, masaya tayo pagka meron nakita natin, nagdadatingan sila riyan, no? Tahimik, pero nag-ano sila na comfort sila dun sa place na yon. Kaya nga, sabi natin, we are not really about, parang concerned about numbers. Dapat ang dami natin. At dapat sana parang iba-iba, no? Ayaw natin din yun. Ito yung magandang image na pinakita sa atin ng Panginoon. Ay yung mga nahihirapan, mga naliligaw, pag dumating yan, we rejoice because we are able to um, um, pinadama natin sa Kanya ang pagmamahal ng ating Panginoong Jesus. So yun yung yung rejoice na yan, sa atin, it is not about
para palakihin natin yung mga uma-attend para makapag-rejoice tayo. No. Everyone na nabibigatan at nakarating dyan, we rejoice. We rejoice. Di ba? A reason to rejoice. Okay. Yan. Ang huling paalala na let us all be shepherds to everyone. Yan. And meron tayong field na pupuntahan. Yan po yung sakapihan. No? Kasi syempre pag naging shepherd tayo, may pagdadalhan tayo. So isa po yun sa pwede ninyong dalhin yung mga lost sheep. Yeah, Okay? And also, hindi rin naman lost sheep. Kung wala lang talagang makausap, kahit hindi ka naman, wala kang problema, wala ka lang makausap, open. Kaya nga sabi ni June, inclusive po lahat yan. Lahat po Also, ng lost din condition. sila kasi Yes. they are looking for something. Yan. Okay. So, Saturday na bukas. So, next month, sa Monday na tayo. Monday na, yes. Okay. So, you see you on Monday in our Amen. coffee time with God. Yes.